Praise God. The God of KA1, Baguio City is alive. How many of you believe that? The God of KA1, Cordillera Administrative Region is alive. How many of you believe that? Dumaan tayo sa iba't ibang mga pagsubok, mga problema, persecution, kagipitan, shaking, at kung ano-ano pa. Pero tayo nananatili dito, nagpapatuloy, matatag, sapagkat ang KA1 Baguio City ay hindi tinayo sa buhangin, kundi sa bato. At ang batong yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya sabihin ko sa iyo, kagabi, humanda ka. May gagawin dakilang bagay ang Diyos sa iyong buhay. Tapos na ang panahon ng panalamig. Tapos na ang panahon ng paghihina. The time of waiting is over. Because today, KA1 Baguio City at ang lahat ng mga satellite churches na nakapailalim dito ay pumasok sa isang panibagong kapanahunan. Today, KA1 Baguio City has entered into a new season. It is a season of fulfillment. Sino naniniwala dito that today is a season of fulfillment of God's promises, of God's revelation, of God's vision sa kanyang buhay? Say amen. Sabihin mo sa iyo na kami atin yun. Sabihin mo sa kaliwa, excited ako sa mga dakilang bagay na gagawin ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. God's vision for Baguio City is now starting to be fulfilled. Sabihin ko sa iyo, kami tumayo ka. Idinideklara ko sa buhay mo. God's vision for us is now starting to be fulfilled. Sino ang naniniwala doon? Kumamay kayo ng 5 tao. Naniniwala ako doon. What God said to us will be fulfilled. Yan, yung excited. Yan. 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 Excited po ba kayo, mga kapatid? Dahil kung hindi po kayo excited, sayang ang ating bihes. Amen? Sayang ang ating mga magagandang atay kung hindi tayo excited. Kayo po muna ay umupo muna sandali. Alam niyo po, sa tuwing tayo po ay aaten sa gawain ng Panginoon, dapat po tayo ay excited. Hindi po, kung sa na, eto, kumait mo, nagiging mga, pero kami dyan, ba't yun naman? Wala kang ka-excited. Pag excited ka, excited din ang Diyos na gumawa ng himala sa buhay mo. Pangalawa, dapat po kayo ay expectant. You must expect something from God. Pastor, di ba nabasa ko sa Facebook, ano daw para daw maging masaya ang buhay, do not expect. Yes. Kung sa politiko, sa jowa mo, do not expect too much. Bakit? Dahil ang mga tao, pwedeng mabago ang kanilang mga isip. Pwedeng mabago ang kanilang mga promises, pwedeng makalimutan. Pero pagdating sa Diyos, mag-expect ka na. Sabihin mo sa iyo, katabi, ang pinag-uusapan ng Diyos, mag-expect ka na. Bakit? Because God will fulfill beyond your expectation. Naniniwala po ba kayo? Na kayang i-fulfill ng Diyos ang lahat ng ating mga ine-expect sa Kanya. Gusto ko niyong malaman, na kayo pong nandito, our God is a God of fulfillment. Hindi po ang Diyos magsasabi ng pangako, ng salita, na drawing lang. Because our God is not a liar. Hindi sinungaling ang Diyos. Kapag ang Diyos ay mayroong sinabi, ibig sabihin noon, sigurado siya sa kanyang sinasabi at ito ay kanyang gagawin. Kaya humanda ka. Ngayong taong ito, yung mga inaasahan mo noong mga nakaraang taon, mga word na pinangahawakan mo, mga messages na nireceive mo at pinanampalatayanan mo, ang iba doon
ay tinaniman mo pa. Ang tagal na. At hanggang ngayon, parang wala pa. I am telling you, tapos na ang panahon ng paghihintay. Ito na ang panahon ng katuparan ng mga ipinangako ng Diyos sa iyong buhay. I am declaring that God's vision for Baguio City is now starting to be fulfilled. Believe mo that. Bakit? Because you will receive what you believe. Sabihin ko nga sa iyong katabi, you will receive what you believe. Kung ano yung pinaniniwalaan mo, ito yung darating sa iyo. Kung ang pinaniniwalaan mo, mahirap lang kayo, wala kang mararating, yun nga ang nangyayari sa buhay mo. Pastor, sa pamilya namin, walang naging doktor, walang engineer, lahat nakapag-asawa, walang nakapagtapos. Kapatid, kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun ang mangyayari. Ang paniwalaan mo, kung sa pamilya nyo, walang doktor, walang architect, walang teacher, walang engineer, sa'yo magsisimula. Sabihin mo sa'yo, sa iyo mag-uumpisa. Grabe, sayang yung bihis mo. Amen? Sabihin mo sa'yo, katabi, sa'yo magsisimula. Alam nyo, hindi ho tayo nagbihis ng ganito na parang wala lang. Trip-trip lang. Ako ay naniniwala. We are acting what we believe. Yes. Yung bang parang executive tayong lahat dito. Amen? Yung bang para tayong mga hari at mga reyna. Ibig sabihin ay ina-act mo kung ano yung iyong faith. Diba sabi ng Bible, kung ano yung iyong hinihingi sa Diyos, paniniwalaan mong ito ay nasa iyo at ito'y maka pa sa iyo nga. Amen? Wala pa sa iyo yung mga matitinding pagpapala. Pero nag-gesture ka na. Sa bihis mo pa lang. Sa kilos mo pa lang. Amen. Sa tindig mo pa lang. Hallelujah. Sabihin mo sa iyong katabi, paparating na. Nangyayari na. Nakikita ko na. Nagaganap ko na. Alam niyo po mga kapatid, yung pong word na fulfilled, before the word fulfilled happened, meron pong unang-unang bagay na napakahalaga na dapat ay malaman natin at dapat ay meron tayo. Yung pong salitang vision. Sabihin natin, vision. Dahil ang simbahan, ang organisasyon, ang ministry na walang vision ay walang ipupulpil ang Panginoon. Amen. The Bible says in Proverbs chapter 29 verse 18, may people perish because they are lack of vision. Alam niyo po, no, kayo nagsisimula sa church ng paglilingkod, wala akong vision, wala akong alam. Ang gusto ko lang mag-serve kay Lord. Passionate ako, masipag ako sa gawain, araw-araw ko'y humahayo, Bible study dito, at Bible study doon, but nothing happened. Para akong buksingerong suntok ng suntok na walang tinatamaan, hangin lang. For 15 years na ako'y nagseserve sa Panginoon, parang hindi ko nakita yung resulta ng aking ginagawa. Na para bagang gusto ko nang mag-give up, Lord, masipag naman ako, passionate naman ako, nagpe-pray naman ako, nagpa-fasting naman ako, pero ano yung kulang? Bakit parang walang nangyayari? Parang wala akong na-achieve sa buhay. Parang walang sumusunod sa akin. Parang walang naniniwala. And then the Lord showed me the vision. Ipinaintindi sa akin ng Panginoon ang kahalagahan ng vision. At nung maintindihan ko po ang kahalagahan ng vision, ito ang dahilan kung bakit ako nabubuhay at nag-i-exist sa Pangasinan. Because I had a vision. No, ako po ay binigyan ng Diyos ng vision, ng pangitain. Ang vision, mga kapatid, ay ito po ay pangitain. Patungkol sa mga dakilang bagay na gagawin ng Diyos sa ating hinaharap. Ito yung mga bagay na hindi pa natin nahahawakan, hindi pa natin nakikita sa natural, pero mula sa malayo, ito'y nakikita na natin at pinaniniwalaan natin na ito ay magaganap sa buhay natin. That is vision. Pag meron ka palang vision, mga kapatid, vision brings clarity. Sabihin natin, clarity.
Noon ang labo, hindi ko alam bakit ako humahayo. Basta humahayo lang. Gusto ko. Mahal ko si Lord. Lahat ng mga tao nagmamahal kay Lord, di po ba? Pero, ang gusto ng Panginoon ay maging malinaw sa iyo, bakit mo ginagawa ang isang bagay ngayon? So yung clarity, vision brings clarity. Pangalawa, vision brings focus. Sabihin natin, focus. Focus. Alam niyo po ba, sa church ay napakahalaga ng focus? Dahil ang church na walang vision ay walang focus. At ang church na walang focus, ang ginagawa niyan, hocus-pocus. Alam niyo ho yung hocus-pocus? Nonsense activities. Alam niyo po ba na hindi lahat ng activities na ginagawa natin, mga kapatid, ay nakapagbibigay ng bunga sa atin. Minsan yung ating mga activities ay nakapapagod lamang. Nagbibigay lang sa atin ng gastos. Pero at the end of the day, nothing happened. Hindi ibig sabihin na tayo ay full of activities from Monday to Sunday, ay tagumpay na tayo. Because sometimes, yung pagiging active, ang dahilan kaya hindi tayo nagiging productive. Ano pa po ba kayo? Amen. Yes, ang dahilan minsan kaya hindi po tayo nagiging productive. It is because we are super active sa lahat ng bagay. Gusto natin lahat ng birthdayan, lahat ng imbitasyon, lahat ng mga conferences, ng kahit na sinong mag-conference, kahit sinong mag-imbita, gusto natin lahat tayo nandoon at hindi tayo, ayaw natin humindi. We don't know how to say no. At the end of the day, yung pinaka-importanting bagay na dapat sana gagawin natin, hindi na natin nagagawa. Yung pong major become minor and minor things became major. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, dapat meron kang focus. At magkakaroon ka lamang ng focus sa church, sa gawain ng Panginoon, kung malinaw sa iyo kung ano ang vision. Ang vision ay yun yung pinagagawa ng Panginoon sa kanyang church. And number 3, vision brings a direction. Meron kang direksyon. Pag ikaw ay merong vision. Kung walang vision, the church, people will move into a wrong direction. Kaya iba-iba, may papaganon, kanya-kanya. Kaya kapag tayo ay kanya-kanya, wala tayong ma-achieve. Kahit na tayo ay sobrang sipag, tayo pa ang pinakamabait, pero kung iba't iba ang ginagawa natin, iba't iba ang ating kakabalahan sa church, ang ating pong church ay walang mararating. Sino po dito ang gusto niyang ang simbahan niya inyong marating? Amen. Dapat po ay tayo ay magkaroon ng vision. As your supervising pastor na-assign po dito sa inyo na mag-supervise, tungkulin ko po, it's my duty to share to you our vision. What is our vision? Kapag po ako ay nasa Pangasinan, my vision is to conquer the whole Pangasinan by putting up churches in different towns, municipalities, barangay, to connect every family to God and making them a true followers of Jesus using our gift, inner healing and deliverance. Pag ako ay nasa Ilocos, my vision is to conquer the whole Ilocos Norte and Ilocos Sur by putting up churches in different towns, municipalities, and barangay to connect every family to God and making them a true followers of Jesus. Dahil ako ngayon ay nakatungtong sa Cordillera Administrative Region, our vision is to conquer the whole Cordillera Administrative Region by what? By putting up churches in different bahay-bahay, in different towns, municipalities, barangay, o tribes, kung ano mang tawag ninyo sa inyong grupo. Bakit ayaw maglalagay ng church? Wala lang. To connect every people, every family to God.
Because I believe the only way to connect people to God is to build a church in their community. Amen. Hindi natin na ilalagay sa isang bahay ang buong Baguio City. Yung iba po ay tinatamad pumunta. Magbabiyahe pa ng malayo. Ang layo kasi ng church. Aakyat pa ng 7 bundok, tatawid pa ng 5 ilog. Dalahin na lang natin ang church doon sa kanilang bahay. Amen. At siguradong mas marami ang maaabot ng salita ng Diyos. Amen. Alam niyo mga kapatid, dati ho, pag bibili ho kayo ng mga, yung LPG gas, pupunta pa ho kayo sa bayan, sa town. Pag ho kayo ay bibili ng tubig, pupunta pa kayo sa town. Pag ho kayo ay bibili ng mga damit, pupunta pa kayo sa mall. Alam niyo po, mga kapatid, ngayon, ang mga tao tamad nang umalis ng kanilang bahay. Kaya lahat ng kailangan ng mga tao, dinadala na sa bahay nila. Amen. Shopping! Diba? Kaya mga kapatid, ang church na lang ang hindi nag-iiba ng strategy. Kung walang tao pumupunta sa church, ang church ang dalahin natin kung saan may tao. Amen. That is our vision. That is our goal. Without the church, it's impossible to connect people to God. Kaya kapag ka mayroong church sa isang barangay, ibig sabihin na conquer na nyo na ang barangay na yun para kay Jesus. Alam nyo po, doon po sa lugar na sinasakop ng katulad ho halimbawa ng mga Amerika, naglalagay ho sila doon ng military base. At kapag meron ng military base sa lugar na yon, ibig sabihin yung bansang yun ay merong control na doon sa area na yun. Kapag sa bahay ninyo ay merong gawain, merong small group, ibig sabihin na conquer na ng salita ng Diyos ang inyong tahanan. Amen. Are you following me? Sino po dito ang gusto niyang sumama sa vision? Amen. Ngayon mga kapatid, ang ating pong vision is to conquer, at ng ating ideklara ng malinaw, our vision is to conquer Our vision is to conquer the whole Cordillera Administrative Region. administrative region By what? Sa paano paraan? to bring church. Sa paano paraan? By putting up churches in different barangay, villages, community. Para ano? To connect every family to God. God. At ano pa? And making them a true followers of Jesus. Ako ay naniniwala, ang pag-asa ng ating bayan ay hindi nakasalalay kung sino ang presidente, kung sino ang mayor, kung sino ang gobernador, kung sino ang congressman. Ito ay nakasalalay sa mga taong binago ng Diyos ang kanilang mga buhay. Kaya sa atin nakasalalay ang pagbabago ng ating bansa. Hindi nakasalalay sa mga unbeliever. Hindi nakasalalay sa mga taong walang pagkakilala sa Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, ang pagbabago ng bansang Pilipinas ay nasa iyong mga kamay. Ngayon mga kapatid, gusto po ba nating may mabago sa ating bansa? Para may mabago sa ating bansa, simulan natin sa ating tahanan. Amen. If you can influence children, kung may mga bata sa inyo, begin to teach them the Word of God. Share them sa iyong community. Bakit? Dahil yun po ang natatanging paraan ay tinuro ng ating Panginoong Jesus para mabago ang ating mundo. Go, therefore, and make disciples of all nations. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, you are called We are called to fulfill to fulfill God's purpose. God's purpose. Now, that is my message to you today. You are called to fulfill God's purpose. At yung vision ng Lord sa church ay mapupulfill lamang sa pamamagitan mo. Amen. Dahil ang Diyos, every time na mayroong gustong gawin sa isang bayan, sa isang bansa, sa isang community, lagi siyang gumagamit ng mga tao. Are you available? Amen. Hindi mangyayari, hindi mapupulfill ang vision ng Diyos
sa Baguio City kung walang tutugon sa panawagan ng Diyos. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, get ready. Get ready. God is calling you God is calling to you fulfill His purpose to fulfill His purpose in our city. in our city. Maging malinaw po sa atin para ang ating pong ginagawa ay hindi kung ano-ano lamang. Dadaan, marami pong mga anniversary. At makikita natin, parang paulit-ulit lamang. Pero pag naintindihan po ninyo ang vision, mga kapatid, magiging madali at mabilis ang takbo ng ating pong mga gawain. Alam niyo po, dati po, hirap na hirap po akong pakilusin ang mga tao. Para ako nagdadrive ng sasakyan na flat ang gulong. Ayaw umandar. Ang church po namin laging difícil. Hindi ako makabili ng mga pangangailangan. Pag mag-anniversary, kailangan pang magsusulisit sa kong mga sito. Pag aatin ng mga convention, maghahanap ako ng mga mag-i-sponsor. Nung nakakatatlong taon na, tinigil ko na, Panginoon, hiyang-hiya na ako doon sa mga hinihingan ko. Pero nung ibaba ko po ang vision sa mga tao, that this is our vision. Ito ang pinapagawa ng Panginoon. Ito ang gustong mangyari. Bago ang Diyos umakyat, bago si Jesus umakyat sa langit, ito ang kanyang pinapagawa to conquer our places and making them a true followers of Jesus. Alam niyo po, paulit-ulit ko po yung sinasabi, every time I speak, every time I preach, behind the pulpit, paulit-ulit kong sinasabi yung vision. Dahil sabi po, doon sa ating pinagkuhanan ng ating text, na team natin ngayong anniversary na ito, write the vision. Dapat maging malinaw sa mga tao. Dapat nakikita nila ito para maalala nila. Sa totoo lang, tayo po ay madaling makalimot. Baka bukas nakalimutan nyo ng aking preaching. Madaling talaga tayong makalimot. Kaya sa Bible, paulit-ulit na merong sinasabi ang Diyos na salitang paulit-ulit at paulit. Bakit niya lagi na ganyan? Paulit-ulit na lang, paulit-ulit. Para bang si Lord ay makulit. Actually, mga kapatid, repetition is the mother of all learning. Kahit si Peter, laging sinasabi ni Jesus, mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako? Dahil pwedeng mahal mo ngayon ang Diyos, tapos bukas hindi na. Kaya paulit-ulit kang tinatanong ng Lord para lagi kang ma-refresh doon sa iyong first love sa Kanya. Sabihin mo sa iyong katabi, dapat maging fresh sa iyo palagi ang vision. So, isulat daw po ang vision, kaya lagi mo sinasabi sa parang yung the Spirit of the Lord is so upon me. Parang yung, I am anointed, I am a blessing, I am a deliverer. Kung gaano kadalas ang Luke 4:18 to 19 na binibigkas sa simbahan, alam niyo po, yung ating J1 culture ay nagsasabi kung anong ating identity. At yung pong Luke 4:18 ay nagpapahayag sa atin kung ano ang ating authority. Kahit malaman mo ang iyong identity at ano ang iyong authority, pero hindi mo naman alam kung saan ka pupunta, wala kang mararating. Kaya dapat ay laging paulit-ulit na sabihin sa mga tao, this is our vision. At alam niyo po, kasasabi ko ng kasasabi, by the grace of God, nahabag ang Panginoon, bigla na lamang ho mga churches namin nagpulputan na parang kabuki sa Pangasinan. Today, I have 30 churches sa Pangasinan. Wow. I have 60 pastors under me. Try to imagine that. 60 pastors. Kung meron lang silang 20 inaalagaan na mga tao under them, sa ilalim nila, i-times ninyo yung 20 sa 60 na mga pastor na may inaalagaan 20. Ilang tao na yun? 5,000 na? Yung isa po nating church na nabuksan, 1 taon pa lang, 100 na agad ang tao na dumadalo.
Yun naman po isa nating church, mag 2 years na ngayon. 200 na ang dumadalo. Try to imagine that. Anong ginawa ko? Shiner ko lamang ang vision sa kanila. At wala ho ako isang pinilit sa kanilang magbukas ng church. Sana lang itong dumating sa kanila. Kasasabi ko ng kasasabi, nasalo nila ang vision, at nung sinalo nila ang vision at ginawa nila yun, na-bless ang kanilang buhay. Yung mga dating walang trabaho, matagal na naghihintay ng trabaho, biglang nagkaroon ng trabaho. Amen. Yung mga walang negosyo, nung sumabay sa vision, binigyan ng Diyos ng mga malalaking negosyo. Ibig sabihin, pag sa church ay mayroong vision, mayroong provision. Amen. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, humanda ka. Humanda ka. Merong unstoppable provision na ipagkakaloob ang Diyos sa simbahang ito. At ako'y naniniwala, papadaanin niyan sa iyo ng Panginoon. Sinong gusto ditong daanan siya ni Lord? Maging kasangkapan siya, maging useful siya, maging part siya doon sa vision na yun. Alam niyo po, kung pagpapalain ka ng Diyos, ibig sabihin niya, merong dahilan kung bakit ka niya pagpapalain. Hindi ka pagpapalain ng Diyos for nothing, na wala lang. Pagpapalain ka ng Diyos because God wants you to fulfill His purpose while you are here. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, naniniwala ako. Naniniwala ko. Pagsasaganahin ka ng Diyos. Pagsasaganahin ka ng Diyos. Naniniwala po ba kayo doon? Eh dapat pinaniniwalaan niyo po yun. Dahil kung nataas lang ang iyong kilay, totoo kaya yun. Alam niyo po mga kapatid, dati nun, ganyan din yung mga tao sa simbahan namin. Sabi ako ng sabi, sasagana tayo, ulat tayo, makamit tayong lupa, yayaman kayo, sasagana kayo, magkakaroon kayo sa sakit. Pastor, yata namin nababaliw. Alam niyo mga tao sa amin, para makapunta sa church, nagre-renta pa ho kami ng sasakyan. Para lamang ho, maka-attend sila. At bago pa umuwi dahil tanghali na, makakainin mo pa para umuwi sila. But I kept on declaring that God will bless them. I keep on preaching on faith, on hope. I speak life to them. Alam niyo po, mga kapatid, kasasabi ko ng kasasabi, yung salita ng Diyos nangyari sa kanilang buhay. Sumagana ang kanilang mga buhay. Nung nagsisimula ako sa Diyos, wala ako isang meron ang mga sasakyan, yung mga na-attend ho doon. May sasakyan naman, yung mga kakarag-karag, yung mga ang sasakyan ho ay mga garong. Yung parang pang-deliver ng mga baboy na lilitsunin. Ganun. But I keep on declaring that someday, the Lord will bless you. Because God has a purpose for your life. Alam niyo po, meron ho doon isang pamilya, tigi-tigisa ho ang kanilang mga anak ng mga sasakyan. Ang problema ho namin, parking. Isa nating kapatid, parang napaka-imposible. Nagkaroon ho sila binigyan sila ng Lord ng mga resort. Yung mga kapatid natin, naging teacher, naging doktor, naging mga architect. Na dati ho, hirap ang kanila pong mga buhay. Sabihin mo sa iyong katabi, mayroong kakaibang gagawin ang Diyos sa buhay. Dapat paniwalaan po natin ang salita ng Diyos. Every time our pastors preach the message of God, tanggapin mo yun. Parang kung sa tingin mo ay napaka-imposible, parang hindi naman mangyayari. Kung yun ay sa Panginoon, ito ay mangyayari. Sabihin natin, it will be fulfilled. Pag nag-preach ang pastor at ang kanyang sinasabi ay para bagang napaka-imposible. Isang bagay lang ang declare mo lagi, it will be fulfilled. Sabihin natin, it will be fulfilled. Sabi po ng Habakkuk chapter 2 verse 3, yung ating yan. This vision is for a future time. It describes the end. And it will be fulfilled. Sabihin natin, it will be fulfilled. Hindi drawing lang. Sabi, if it
seems slowly in coming, wait patiently. Sabihin mo sa iyo, wait patiently. Wait patiently. For it is surely take place. Sabihin natin, surely. Surely. Hindi baka sakali. Hindi wish ko lang. Sabihin natin, surely. Surely. It will take place. It will not be delayed. Sino ang naniniwala doon? Sabihin natin, no more delay. Nung, simbala po lang tayo na. Now, listen. Nung sinend po sa akin ng Lord, hindi pala si Lord, ng alagad ni Lord, si Red Justin. Lord, bakit pa naman yun ang binigay? Parang ang hirap naman yata ang gawa ng teaching. Kaya binasa ko ng binasa yung Habakuk. 5 beses ko binasa ho yung Habakuk. Sino kung nakabasa na ng buong Habakuk? Yan daw ang pinakamahaba na scripture sa Bible. Habakuk. 3 chapter lang ho yun. Binasa ko ng binasa. Alam mo, kababasa ko ng kababasa. Nakita ko sa Bible na pati pala yung pag-inom ng soft drinks, biblical. Gusto niyo sabihin ko sa inyo kung saan? Yan, Habakuk. Hindi na-gets ng iba. Hindi na-gets ng iba, nag-download ko mula kasi ito. Pakibuhay ng wifi mo. Sabihin ko siya ng Habakuk. Yung pong aklat ni Habakuk ay isinulat yung pahayag ng Diyos kay Habakuk. Dahil si Habakuk po ay nagre-reklamo, si Prophet Habakuk ay nagre-reklamo sa Diyos. Dahil nakikita niya ang kawalang katuwiran, yung bang injustices. Bakit naman, Lord, kung sino po yung mga mababait na tao, kung sino pa po yung mga taong faithful at nagseserve sa inyo, sila ang mga buhay nila parang kawawa at nahirap. Samantalang yung iba, iligal ang ginagawa, mali ang ginagawa. Labag sa kalooban ng Diyos ang ginagawa, puro kasalanan. Bakit sila pang umaangat ang kanilang mga buhay? Samantalang kami, nagsisang naman kami sa inyo, Lord. Alam niyo po mga kapatid, hindi sana mararanasan ng bansang Israel na sila po ay malagay sa alanganin ng kanilang buhay. Kung sila po ay sumunod lamang sana doon po sa covenant na ibinaba ng Lord sa kanila before. Nung pag-alis po nila sa Egypt, diba, ang Lord ay sabi, dadalhin sila doon sa place of Canaan na sagana sa lahat ng bagay. Ito yung lugar kung saan ay may bahay na, titira na lamang sila, meron ng mga balon, sasalot na lang sila ng tubig, may mga ubas na napipitas lang sila. Pero merong sinabi ang Lord doon na, pag kayo nandun na, huwag yung gagayahin ang buhay ng mga tao doon ha. Yung kanilang mga bilip, huwag ninyong gagayahin yun. Asundin nyo mga utos ng Lord. So bago po pumunta sila doon, katakot-takot na aral, paalala, utos ang ibinigay ng Lord na yun ang kanila pong susundin para hindi po mapariwara ang kanilang buhay. At sabi ng Lord, ako ang inyong kikilalaning hari, wala nang ibang hari. Pero lahat po yun, mga kapatid, ay hindi po sinunod ng bansang Israel. Kaya anong nangyari? Ang kabaligtaran ng pangako ng Diyos ay yung curse. Sila po ay magiging bihag doon sa ibang bansa. Bibigyan sila ng mga malulupit na hari kapag sila tumalikod sa Diyos. At sila dadalhin bihag sa bansang Babylonia. At yun nga po ang nangyari dahil sa kanilang pagtalikod at pagsuway sa Diyos. Ngayon, nung nandoon na po sila, nahihirapan sila. Nagsasuffer sila sa consequences ng kanila pong mga kasalanan ginawa. Pero bagamat ganyan po ang nangyari, the Lord give them a promise. Jeremiah 29:11, sabi doon, for I know the plans I have for you, plan to prosper you and not to harm you, plan to give you hope in the future. Then you will seek me, and when you seek me with all your heart, you will find me, and I will bring you back to the place before you became exiled. Before you exiled. At yun ho'y nangyari. After 70 years, binalik sila ng Diyos doon at yun po ay napulgin. Pero nung habang nag-pray-pray,
si Habakuk kay Lord at nagrereklamo siya. Ang sabi ng Panginoon, ito isulat mo, ito mangyayari ito. Ha? Papasakot mo sa Babylonia yung bansang yan hanggang sa sila'y matutong tumawag at sila'y matutong lumuhod sa akin. So write the vision. Nasabi ng Panginoon, this vision is for a future time. Nasabi, and it describes the end. And it will be fulfilled. Ang sabi ng Panginoon. So, ngayon mga kapatid, habang binabasa ko po yung buong Habakuk, meron pong 4 na mahalagang bagay na kailangan gawin noong mga taong matutuwid. Sino ho dito ang naniniwalang siya ay righteous? Righteous ka ba? Nainis nga yan kanina, hindi namamay hindi naman yan Alam niyo po mga kapatid, tayo ho ay naging righteous, hindi dahil sa perfect tayo. Tayo ay naging righteous because we believe in our Lord Jesus Christ. Alam niyo po, si Abraham, ang daming kapalpakan at kamanian sa buhay. Pero ang sabi sa Bible, Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. Naging righteous tayo hindi dahil sa ating mga gawa. Naging righteous tayo because we believe in our Lord Jesus Christ. O sino dito ang righteous? Amen. Sino dito ang righteous? Amen. Righteous ka hindi dahil ikaw ay perfect. Ha? Righteous ka dahil tinanggap mo si Jesus bilang iyong sariling tagapagligtas ng iyong buhay. At lahat ng mga taong tumanggap sa Kanya ay pinawalang sala ng Diyos at ibinilang niyang matuwid dahil kay Kristo. At ngayon, habang hindi pa nangyayari yung fulfillment ng mga bagay na ipinangako ng Diyos, habang hindi pa nangyayari sa buhay mo yung mga fulfillment ng mga pangako ng vision ng Lord sa church, bilang isang taong lingkod, alipin ng katuwiran, anong gagawin mo? Nakikita mo yung mga tao na masasama, silang umuulad, gumagawa ng illegal, sila yung nagpa-prosper. Sabihin mo silang kanalutong mga inggit sa kanila. Huwag kang maingit sa kanila. Why? They are enjoying now, but they will suffer later. Maybe today, dahil sa iyong pamumuhay sa katuwiran, ginagawa mong tama, you are suffering now. But I am telling you, you will enjoy later. Palawakan mo ang Panginoon Diyos. Yes! Alam niyo yung mga nagbubuhay masagana. Marami ang buhay, pero illegal ang ginagawa. Ngayon na-expose. Di ba? Hindi po pwedeng gagawa ka ng isang bagay na hindi nakakalugod sa paningin ng Diyos, na hindi mo ito pagbabayaran. Ano pong ibig kong sabihin? Ito. Gusto ng Diyos na pagpalain tayo ng Diyos sa matuwid at tamang paraan. Kung naniniwala ka na ikaw ay righteous, saan mo gustong paraan ka pagpalain ng Diyos? Sa paggawa ng illegal o sa paggawa ng katuwiran? Tandaan mo, ang pagpapala na dumating sa iyo sa pamamagitan ng paglakad mo sa katuwiran, yan ay magtatagal. Amen. Sabihin mo sa iyo katabi, magtatagal. Magtatagal yan. Pero yung kasaganaan, tagumpay na nakuha mo sa maling paraan, sabihin mo sa iyo katabi, temporary lang yan. Temporary lang yan. Pero darating ang araw, ito ay malalagay sa kahihiyan. Yes. Kaya maaaring ikaw ngayon dahil sa pagsunod mo sa Panginoon, paggawa mo ng tama, nagsasuffer ka. Nakikita mo, umuunlad sila. Naiwanan ka na ng mga taong gumagawa ng illegal. Pero ikaw nagsiserve kay Lord. At bakit ganito? Parang walang nangyayari. Alam niyo po, 4 na bagay ang nakita ko. When you are passing through that situation, number 1, anong dapat natin gawin? What should the righteous do during difficult time? Number 1, the righteous must learn how to wait upon the Lord.
Sa panahon na ikaw ay sinusubok, sa panahon na pinadadaan ka sa krisis, sa kagipitan, alam niyo po, sa panahon nun ay dapat ay matutunan natin kung paano maghintay. Sabihin mo sa inyong katabi, you must learn how to wait. Basahin niyo po yung Habakkuk chapter 2 verse 3. Ano ang sabi doon? If it seems slowly incoming, ano sabi? Wait for it patiently, for it is surely takes place. It will not delay. Amen. Pero parang sa tingin natin, Lord, delayed na. 40 na ako. Bakit ngayon? Wala ko. Pagka kinakasal daw ko ang 18 years old, ang tawag daw ho diyan ay surprise. Pag ang kinasal daw ang 25 years old, ang tawag daw ho diyan ay grand prize. At ang pinagkasal daw ho naman ang kinasal ay ang 35 years old, ang tawag ho diyan ay consolation prize. Pag ikaw daw ay 40 anos kaya, yan ay giveaway. God, malapit ako mag-giveaway. Alam niyo, mga kapatid, if we are using our time clock, ang sarili nating relo, lalabas na mukhang parang delay ang mga promises ni God para sa atin. Pero ang totoo, mga kapatid, iba yung oras ng Diyos sa oras natin. Yung oras po sa Amerika at sa oras sa Pilipinas, ilang oras silang delay? Kung oras natin ang pababasihan, ilan? Almost 6 hours. Sa Dubai, ano ba, delay ba tayo o silang advance? Sa Canada, sa Europe. Ngayon mga kapatid, lalo na sa orasan ng Diyos. Alam niyo po ba sa Panginoon, ang isang araw, 1,000 araw sa Kanya. At ang 1,000 araw sa atin, isang araw sa Kanya. Kaya, kung ang ating gagamitin palagi ay yung ating sariling orasan, magmumukhang parang delay. Pero I am telling you, si Lord, hindi siya nadidelay. He is always on time. Palakpakan po natin ang Lord. Bibigyan ko kayo ng halimbawa na magkaiba ang ating orasan, time clock at saka time ni Lord. Naalala niyo ba nung sabihin ni Samuel kay Saul, today, the Lord is removing you from being a king of Israel. Bigla ba siyang nakubaran at nawala ng korona? Alam niyo yung today, inabot ho ng 15 years bago nangyari. Inintay pang maging 30 anyos si David. Alam niyo yung today ng Lord, 15 years. Pero kay Lord, hindi delay yun. Kay Lord, right time. Amen. Ako po ba ninyo, pagdating sa atin, delay. Pero sa Kanya, on time. Amen. Because God said, I have found kay Jesse a man after my own heart. So, at nung si David ay prepared, then saka nangyari yung today. Imagine yung today, 15 years. Ay ito, mas matindi. Jesus is coming soon. Kailan yun? Sinabi, 2,000 years na. Alam niyo po, every 2,000 years, there is a great event na nangyayari sa Bible. Pamula kay Adan hanggang sa baha ni Noah, almost 2,000 years ang pagitan. Tama ba ako? Parang ganon. Pamula kay Adan hanggang kay Noah, para bagang tinatayang nasa 2,000 years. Pamula kay Noah hanggang kay Jesus, ilang taon? Parang nasa mga tinatayang mga nasa another 2,000 years.
Nakuha po ba ninyo? Sabi sa Bible, ang isang araw 1,000. sa Diyos, 1,000 years. 1,000 sa atin. Amen. Ang 1,000 araw sa atin, isang araw lang sa Diyos. Diyos. Amen. So, pamula kay Adan, hanggang kay Noah, ilang libong taon? 2,000 years. Eh, sa Diyos, Dalawa lang. 2 days pa lang. Amen. Grabe ka na. Pinibigay ko lang sa inyo na yung pagkakaiba ng time natin, at time ng Diyos ay magkaiba. Amen. So, pamula sa panahon ni Noah hanggang sa panahon ni Jesus, ano? That is another 2,000 years. So, nakakailang araw na sa Diyos. Ha? Sagot naman kayo, kung buhay pa kayo. 4. Ilan? 4. Nakakaapat na. Pamula sa Jesus Resurrection hanggang sa ating panahon, ilang libong taon? 2,000 years. Another 2,000. 2,000 years. So nakakailang araw na sa Diyos? 6. Nakakailan? 6 days. Wala. At ang sabi ng Bible, ng ikapitong araw, Pahinga. nagpahinga ang Panginoon. Amen. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, nasa huling takbuhan na tayo. Ha? Bakit? Malapit ang dumating ang Panginoon. Kaya lamang ito ay hindi pa nangyayari. Ay dahil mo. Alam niyo po ang sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 12, ang pag-delay pala ng pagtupad ng promises ng Lord ay depende sa ating pagsunod. Tingnan ninyo 2 Peter chapter 3 verse 12. Kaya pagputihin ninyo, magsumikap kayo para mapadali ang araw na yun ng pagdating ng Panginoon. Ano ba ang pinapagawa ng Panginoon sa atin? Ano ang pinapagawa? Alam nyo, lahat ng mga signs sa Bible nangyari na. Magkakaroon ng digmaan, magkakaroon ng mga lindol, magkakaroon ng mga kalamidad, magkakaroon ng mga sakit. Nangyari na lahat. Pero may isa pang balita na dapat ay malaman ng mga tao. Ano po yun? Yung mabuting balita ay kailangan may pangaral sa lahat ng tao, tribo, community, para malaman nila ang pag-ibig ng Diyos at ang plano ng Diyos sa kanilang buhay, tsaka darating ang wakas. Ngayon mga kapatid, tayo ay nasa 6,000 taon na. Pamula nang maitatag ang mundong ito, sa Diyos 6 na araw. At sa ikapito, malapit magpapahinga na si Lord. Ano ang ibig kong sabihin? Malapit nang mapulpil ang propesiya ng Diyos na kanyang pagbabalik. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, Dapat. kumilos na tayo. Kumilos na tayo. Yan ho ang isang dahilan. Kaya kami ay nagbubukas ng mga churches. Kahit sa barangay, hindi namin tinitingnan siyudad ba yung city. Basta't may tao. Nagbubukas kami ng church. Para ano? Para yung mga tao ay makakilala at makaalam ng katotohanan patungkol po sa Diyos. Are you ready? Sabihin mo sa iyo kagabi, are you ready? Are you ready? To become a part of God's vision for His kingdom. That's vision for His church. Ngayon mga kapatid, ang una, we must learn how to wait. Pangalawa, the righteous shall live by faith. The righteous shall live by faith. Sabi ng Habakkuk chapter 2, verse 4, ang aking mga lingkod na matutuwid ay nabubuhay sa pananampalataya. Kapag sinabi po natin living by faith, hindi po yung walang ginagawa, nakaupo lang, naghihintay, may kung sino magbibigay. Hindi po yung living by faith. Katamaran po yun. Because faith without action is what? Dead. Dead. Kaya ka nag-aaral na maigi dahil nananampalataya ka na makakatapos ka. Kaya ka nag-a-apply ng trabaho, gumagawa ka ng 1,000 resume at pinapasa mo sa job street
dahil nananampalataya kang merong isa doong makakabasa ng iyong resume ngayon at ikaw ay ihahire. Amen. Are you with me? Ha? Ano kung ibig ko sabihin? Faith is action. Amen. Ang pananampalataya ay yan ho ay meron kang ginagawang hakbang. Amen. Ha? Kung ikaw ay hindi nananampalataya, wala kang gagawin. Pero dahil ikaw ay nananampalataya, may gagawin ka, ahakbang ka. Bakit humakbang? Sina Joshua doon sa riverbank. Walang daan. Pero sabi ng Lord, humakbang kayo. At sa paghakbang ninyo, maahawi ang River Jordan. At kayo'y makakatawid. Hindi mo po alam kung ano yung mga River Jordan na parang humaharang sa inyo, humahadlang sa inyo. Bakit hindi kayo makahayo? Bakit hindi kayo makakilos? Bakit hindi mag-level up ang inyong buhay? Hindi mag-increase ang inyong spiritual life? Or whatever? O mag-expand? Pero mga River Jordan tayo nakikita. Ang sabi ko, napakataas ng tubig at napaka-imposibleng tawirin, napaka-delikado, very risky. Pero sabi ng Lord, humakbang ka lang. Sabi mo sa iyo katabi, humakbang lang tayo. At yung nakikita mong hadlang, hahawiin yun ng Lord at tayo ay makakadaan doon. Hindi mo alam kung ano yung mga obstacle na nakikita niyo sa harapan ninyo na nagiging harang para hindi ko kayo maka-move forward. But I am telling you, hahawin ng Diyos ang problema, ang kagimpitan, ang kawalang pera, ang kakulangan, at makakatawid ka sa sitwasyon mong yan. Alam niyo po, nakatawid na kami doon sa pagsusulisit. Nakatawid na ako doon sa pamimilit ng paghayo. Kusa na silang ng hayop, di ako namimilit. Dati nang pilit ako ng pilit, walang sumusunod. Pero kapag nakatawid ka pala doon, sunod-sunod na pagpapala. Amen. Ang pagkakaloob ng Diyos sa iyo. Amen. Kailangan mong makatawid. Amen? At makakatawid ka if you are living by faith. Amen? Pag sinabing living by faith, hindi ho yan yung walang ginagawa. Amen? Kapag sinabing living by faith, hindi yung parang lagi nang nanghihingi. No, hindi ho yun. Ang living by faith, nagninegosyo. Amen? Nagtitinda. Amen? Ang living by faith, gumagawa ng paraan. Amen? Dahil naniniwala ka isang araw, gumumunga ang iyong itinanim. Amen. Yun ang living by faith. Amen. Si Isaac, ang nagkaroon ho ng famine. Diba? Sa kanilang lugar. Dahil may famine, ang mga tao po, nagkuripot. Pero reverse ang ginawa ni Isaac. During famine, anong ginawa niya? Nagtanim. Para matubigan yung kanyang tanim, naghukay ng mga balon. Kita niyo po yung bakit nananampalataya siya. Napagpapalain siya ng Diyos kahit may famine. Amen. At sabi, on that year, the Lord blessed him and he became rich until he became wealthy. Because Isaac lived by faith. Ang living by faith may ginagawang hakbang. Amen? So, ang pangatlo, ito, the righteous should worship God even in difficult times. Alam niyo po, biglang yung pagreklamo ni Habakuk ay napalitan ng pagpapasalamat at pag-asa. Bakit? Dahil naniniwala siya kung meron ng difficulties o kahirapan o mga kamalasang hinaharap siya ng time na yun, hindi yun habang panahon. Sabihin mo sa iyo katabi, hindi habang panahon. Nasa kagimitan ka. Ngayon, para ma-endure mo yung ganong sitwasyon, anong gagawin mo? Mag-worship ka lang sa Panginoon. Sabihin mo siya katabi, lilipas din niya. Diba? Kaya sabi niya, doon sa Habakuk chapter 3, verse 17 and 18, kahit daw yung fig tree hindi namumunga, kahit yung ubas hindi namumunga, hindi sumisibol ang mga ubas, yung mga grain, walang ani, yung baka magkamatay sa kulungan, sa bakahan,
Ang mga tupa, maagas ng mga anak. Anong sabi niya? Diriwang pa rin ako sa Diyos. Pagsasaya pa rin ako sa Diyos. Pagpapasalamat pa rin ako sa Diyos. Ibig sabihin yan, mag-worship pa rin siya sa Panginoon. Ano mang sitwasyon, ano mang kalagayan ng kanyang buhay. Ano mang nangyayari sa Pilipinas. Kaya silang mag-rally doon. Pero tayo, mag-worship tayo kay Lord. Mas powerful yun. Amen? Dahil si Lord lang ang makapagbabago ng sitwasyon ng ating buhay. Sinong naniniwala doon? Your worship can change things in difficult times. At ang pang-apat, mga kapatid, na nakita mo, the righteous should find strength in the Lord. Amen. Kaya sabi niya, ang Diyos ang aking lakas. Sa Habakkuk chapter 3, verse 19, si Lord ang aking lakas. Tumatakbo ako ng kayang katulad ng isang usa, kahit sa kabundukan. Alam niyo po, minsan napanood ko sa YouTube yung usa, hinabol ho ng leon. Nagtatakbo siya sa bundok, pati hindi siya nadudulas. Para mga taga-Bagyo. Umakit daw sa bundok na ang paa hindi natatapilok. Ano pong ibig sabihin? Alam niyo po, kapag ikaw ay anak ng Diyos, naglilingkod sa Diyos, anumang bundok ng problema ang daanan mo, anumang bundok ng suliranin, anumang bundok ng kahirapan ngayon, kapatid, makakaya mo yung akyatin at makakalampas ka. Amen? Sabihin mo nga sa iyong katabi, you are called to fulfill God's purpose. God's purpose. O, sino po dito ang naniniwala na siya ay tinawag ng Diyos? Alam nyo, mga kapatid, maaaring, kasi bakit parang mas madami last year at saka yung mga taon, bakit hindi kami? Alam nyo po, mga kapatid, many are called, but few are chosen. Amen. Kung ako'y tatanungin ninyo, ako'y tatanungin nyo sa tagal ko ng pastor at ng Patriots, mas gusto ko pong mangaral doon sa mga tao na handang tumugol sa panawagan ng Diyos at gawin ang pinapagawa ng Diyos sa kanilang buhay. Kaysa doon sa libu-libong taong nakikinig ng preaching, hallelujah, amen lang, at pag-uwiin, wala nang nangyari. Alam niyo po, mga kapatid, may dahilan ang Diyos sa atin. Kaya pili lang ang bilang na meron tayo ngayon. Dahil mula sa ating kalagitnaan ay humihirang ang Diyos ng mga taong gagamitin sa huli. Amen. Alam niyo po, mga kapatid, ito. Dumating po ako sa Pangasinan, 19 years old. Sino dito ang 19 years old? Correct. Jose, huwag kang tumaas, naintindihan kita. 19 years old, wala akong paalam-alam. Sabi nga ako ng aking ninong ikaw na may kaagad nagpastor, pero nagang naniniwala sa iyo. Pero alam niyo po, mga kapatid, ako po ay nakasurvive, biyaya ng Diyos. Hanggang ngayon ay nakatindig pa rin sa awa at habag ng Panginoon. Nakapag-produce ng mga pastors. Alam niyo po, my goal and my vision in life is not just to raise more followers. Hindi po yun ang aking goal sa buhay. My goal is to raise more pastors and leaders. Mag-raise ng mga leaders 10 times better than me. Mag-raise up ng pastors 10 times better than me. I duplicate myself 10 times better than me. So, paano ko ginagawa yun? Lahat ng mensahe, lahat ng messages, may binibigay sa akin ng Diyos, binibigay ko sa kanila. At hinahayaan ko, ituro din nila, hindi ko sila binabawalan. Sinasabi ko po sa kanila, alam niyo po, ngayon, nakikita ko na sa kanila na mas magaling sila kaysa akin. At ako'y nagpapasalamat sa Diyos, hindi ako na-insecure. Alam niyo po, isa lang ang sinasabi ko, Lord, it's fulfilled. It's fulfilled. May lumapit sa akin kung kapatiran natin, sabi niya, Pastor, meron pong
bigay ng bahay na ng paggamit. Doon daw po natin gagawin yung ating church. Wala daw pong bayad. Excited na excited. At meron na din pong mga magsusupport sa mga gawain natin doon. Oh, praise God. It's fulfilled. It's fulfilled. What is the difference between vision and ambition? Hindi mo yung oras tama. Okay, give me 5 minutes. What is the difference between vision and ambition? Pag ambition, pang sarili mo lang yun. Sabihin nga natin, I am. I am. So pag sinabing I am, sino yun? Ikaw. Kaya am. Vision. Pang kilo. Gusto ko magkasasakyan. Parang may na-flex sa Facebook. Para pag pumunta sa meeting, yung mga kapastoran do'y luwa ang kanilang mga tingkab ng aking. Patawag ng ambition. Yes. Ano po ang vision? Kapag sinabing vision, hindi ito para sa iyo, ito ay para kay Lord, for the glory of God. Amen. Dati noon, nung hindi ka pa kumikilala sa Panginoon, puro ka ambisyon. Gusto ko makapagbahay ng malaki, gusto ko magkaroon ng marami sa kanya. Mas marami pa kay Diskaya. Ganun. Ganun lang. Pero nung na-born again ka, Lord, bigyan mo ako ng sasakyan para may mahakot ko yung aking mga inaakay papunta sa church. Yes. Bigyan mo ako ng malaking bahay para makapag-gathering kami, mga leaders, makapag-cell group kami doon sa bahay namin. Ang tawag doon, vision. Vision. Kapag meron kang vision, ipupulpil yan ng Panginoon. Amen. Ang sabi ng Lord, when the time is right, sabi po ng Isaiah chapter 60, verse 22, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Sabihin mo sa iyo katabi, panahon na para mapulpil ang mga salita ng Diyos sa buhay natin. Ngayon, how to fulfill God's vision in our lives? How to fulfill God's purpose sa ating mga buhay? Tatlong bagay ang iiwanan ko po sa inyo. Tatlong R. Una ay respond to God's call. Sabihin mo kasi ang katabi, respond to God's call. God's call. Ibig sabihin, kahit gaano kadanda ang vision na ibaba ng Diyos, super ganda, super clear ng vision na ibinaba sa pamamagitan ng inyong reverend pastor. Pero kung walang isang tutugon doon sa vision na yun, walang nangyayari. Tataga lang sa simbahan ay pero walang nangyayari. Lilipas ang maraming mga taon, walang nangyayari. Nothing will happen. Unless na merong kahit isang tumugon doon sa vision. Alam nyo, sabi po doon sa Isaiah chapter 6 verse 8, sino ang aking ipapadala? Sino ang aking susuguin? Sabi ni Isaiah, Lord, here am I. Send Pastor Justin. Send Pastor Cleo. Ganyan ba? Ano ang sabi ni Isaiah? Dapat may maging ay mga katulad tayo, may mga Isaiah ba dito? Isaiah. Kaya. May mga Isaiah ba dito? Ano ang sinabi ng mga Isaiah? Here am I. Send me. Kung ayaw nila, Lord, ako na lang gamitin mo. Alam niyo po, mga kapatid, huwag mo munang isipin, nung wala akong alam, hindi ako nag-graduate ng Bible School. I don't know what can I do. I don't know what can I preach. I don't know what can I teach. Alam niyo po nung ako pupunta sa Pangasinan, madami kong pinagpipili at doon na pupunta sa Pangasinan, nagupa. Doon ang aking senior pastor, tsaka iba pang pastor. Ayaw po nila, malayo. Kaya noong pong year 2000, hawak ko ang corona ng pinakabatang pastor hanggang 2006. Ako lang ang pinakabatang pastor yun. Noon. Pero ang nakita ko po mga kapatid, when God called you to do something, He will give you the ability to do it. Amen. Magtumugon ka lang, sabihin mo sa iyong katabi, tumugon ka lang.
gagawin mo, ituturo sa iyo ng Panginoon little by little. I-guide ka ni Lord. Hindi ibibigay sa iyo ng Lord yung kanyang mga mensahe, mga salita, hanggang hindi ka humahakbang. Dahil baka masayang lang naman. Sayang lang yung mga teaching. Sayang lang yung mga messages na ibibigay sa iyo ng Lord. Kung hindi ka rin lamang pala tutugon, mapapanis lang yun sa iyong notebook. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, now is the time. Now is the To listen time. to the call of God. The call of God. Tumugon ka. Tumugon. Tumugon ka. Pangalawa, ride on His words. Pag sinabing ride on His word, magdepende ka, magtiwala ka, paghawakan mo, tindigan mo ang salita ng Diyos. Alam niyo po, napakaraming salita sa buong mundo na pwede natin pakinggan, pwede natin paniwalaan. Pero, meron lamang pong natatanging salita na kapag yun ay pinaniwalaan mo, pinanghawakan mo, nilalakaran mo, ay hindi ka mapapahiya. Yun ay ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ang ating makapangyarihang sandata sa pagpulpil ng mga plano ng Diyos sa ating buhay. Hold on to the Word of God. Maaaring sa ngayon parang nagdadalawang isip ka at nagtatanong sa iyo, sabi mo sa iyo sarili, kung nangyari kaya ito, para naman yatang ito hindi totoo. Alam niyo po, ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, Ezekiel chapter 12 verse 28, anong sabi? None of my words will be delayed any longer. Whatever I say will be fulfilled. Kaya kapag ikaw ay nag-declare ng salita ng Diyos, ng kasaganaan, doon sa isang taong mahirap ang buhay, yung taong yun ay magiging masagana ang buhay. Amen. Kapag i-declare mo ang salita ng Diyos doon sa taong may sakit, yung may sakit na yun ay gagaling. Amen. Kapag ka i-declare mo ang salita ng Diyos doon sa taong wala ng pag-asa, yung taong yun ay magkakaroon ng pag-asa. Kapag yung salita ng Diyos ay yung sinabi doon sa isang taong mayroong problema, yung taong yun, malulutas ang kanyang problema. Amen. So let's ride on His Word. Bakit? Dahil ang salita ng Diyos, yan po ay napaka-bisa at makapangyarihan. Amen. Alam niyo po, nung nagsisimula po ako sa mga gawain ko, ang dami ng persecution, ang dami ng mga nag-criticize sa akin. Kaya ako daw walang alam, ako daw mospos, etc. Ako daw walang anointing, wala daw silang naiintindihan sa mga tinuturo. But I keep on preaching the Word of God. At alam niyo po, preach ng salita ng Diyos, nakakita ko ng resulta. Sabihin mo sa iyong katabi, ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Kapag yan ay binanggit mo, it will fulfill. Ang sabi sa Jeremiah chapter 1 verse 12, alam mo, sabi ng Lord kay Jeremiah, I am watching to see that my word is fulfilled. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi magsasalita at magpapahayag ng isang bagay na hindi na kayang gawin. Panghawakan mo yun. When the time is right, sabi ng Bible, I, the Lord, will make it happen. Ang pang-tatlo, ito po ang kailangan natin. We should rely on the power of God. Rely on the power of the Holy Spirit. Amen. Alam niyo po, mga kapatid, we are nothing. We can do nothing without the power of the Holy Spirit. Hindi ang technology ang nagpapalago ng simbahan. Ang technology ay nakakatulong para gumaan ang ating trabaho sa simbahan. Pero hindi ang technology ang dahilan, kaya lalo. Hindi rin ang musical instrument.
Hindi rin ang mga ilaw. Pero hindi ko sinasabing yan ay masama. Baka naman pagtatanggalin mo na ang ilaw sa inyong mga church. Hindi yan ang point ko. Those things are minors. Ang dapat nating sandalan at bigyan natin ng kahalagahan ay ang kapangyarihan ng Diyos Amen. ay dumating sa ating buhay. Amen. Alam niyo, sa totoo lang, baka nga mas magagaling pa ang mga musician nyo kaysa sa amin. But we are growing. We are multiplying. Amen. Bakit? Kasi humahayo kami. Amen. Sa panahon ni Jesus, wala namang mga musician. Ba't sila dumadami? Kasi humahayo sila. Amen. Ipinipreach ang gospel. Kahit kumanta tayo ng 24-hour singing, walang maliligtas. Ay inis lang ang kapitbahay, babatuhin tayo sa ingay. Pero kapag mag-share ka ng Revelation 3:20, nakatayo si Lord sa labas ng inyong pintuan at kumakato, buksan mo, may dalang pagkain niyo. Diba? Diba? Sigurado may maliligtas. Amen. Hindi rin sa magsasayaw. Kahit magsayaw kayo, magpagulong-gulong, magtatambling, mag-hip-hop, maghapon, walang masisave. Unless na may isang tumayo at mag-share ng John 3:16, people will be saved. Ano po ang ibig kong sabihin? Kailangan natin ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Alam nyo, bago si Jesus umakyat sa langit, sinabi niya doon sa Acts chapter 1 verse 4, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin niyo muna yung pinangako ng Ama na darating sa inyo, natutulong sa inyo. Si John the Baptist, nagbautismo sa tubig. Pero hindi na magtatagal, kayo ay babautismuhan saan? Sa Espiritu Santo. Sino nito nabautismuhan na sa tubig? Amen. Alam niyo po ba, there are two kinds of baptism na dapat ay ma-experience natin bilang isang Kristiyano. Kung gusto natin maging magitagumpay ang ating buhay dito sa mundo. Unang baptism, yun ang baptism of water. Kaya lang kung hanggang water lang yung baptism, kalimitan dyan sa mga hanggang water lang ang baptism, yung mga Kristiyano, lamigin. Kita niyo, kung binabaptis, ako ng tulyo, ako ng tulyo. Lamigin. Pagbabanlaw na agad at nabibigil. Pero pagka nabautismuhan ka sa Espiritu, nako, aapoy ang iyong buhay. Amen. Magiging maalam ang iyong paglilingkod sa Panginoon. Amen. Magiging maalam ang iyong pangangaral ng kanyang mga salita. Ang sabi, you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will become my witnesses in Judea and Samaria, and to the uttermost part of the earth. Kailangan nating lahat ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kung gusto nating mapulpil ang mga bisyo ng Diyos sa ating simbahan. Amen. It is impossible to fulfill our mission in life without the help of the Holy Spirit. Amen. Dahil ang Holy Spirit, sa Bible, sa John 16:13, siya po ang ating guide. Sa 1 John chapter 2 verse 27, siya ang ating teacher na ituturo sa atin kung ano ang ating ipapangaral. Ano ang mensaheng ituturo sa linggo. Anong sasabihin sa mga tao. Sa Acts chapter 4 verse 31, the Holy Spirit will give us a boldness. Ako noon dati, mahiyain. Humayo, makakaharap sa mga ganito, karaming tao. Pag may mga bisita sa amin, mga maliliit pa kami, ako doon kami sa kwarto. Pag may mga bisita. Lalabas lang ho ako, pagka wala na yung mga bisita sa amin. At saka ako pag-iinumin yung mga juice. Pero nung kinabuhusan ng Espiritu ng Diyos, na iba ho yung ambias ng aking buhay. Nagkaroon ako ng boldness na mag-share ng salita ng Panginoon. Alam niyo po, hindi lang boldness ang ibibigay ng Holy Spirit. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18, ang Holy Spirit din ang nagbabago ng buhay. Amen. Kaya walang transformation na nangyayari sa simbahan kung wala ang Espiritu Santo. Kaya sabihin natin, we need the power of the Holy Spirit. We need the power. Without the power of the Holy Spirit in the church is impossible to grow.
Gusto nating lumago ang simbahan? Amen. Anyayahan natin lagi ang Holy Spirit sa ating simbahan. Amen. Holy Spirit, kayo lamang po ang nagkukumbinsi sa mga tao para lumapit kay Jesus. At ako, kaming nagpapakanta, kaming mga nangangaral, tumatayo, instrumento lamang kami, daluyan lang kami ng inyong kapangyarihan. Ngayon mga kapatid, before I end, ito ang pangako ng Diyos sa ating lahat. Gusto ng Diyos na tayo ay buhusan ng kanyang Espiritu. Pero para mangyari yun, dapat magkaroon ka ng uhaw sa Diyos. Sabihin mo siya katabi na uuhaw ka ba sa Diyos o sa Diyos? Inubos mo na yung nandiyan sa baso eh. Nauuhaw ka ba sa Diyos? Dapat nauuhaw ka. Ang sabi po sa John chapter 7 verse 37-38, ang nauuhaw ay lumapit sa akin. So kung nauuhaw ka, you must draw closer to the Lord. Lumapit ka sa Panginoon. Hindi ka dapat palayo. Pag iniimbitahan ka sa church, hindi na kailangan ka pang iimbitahin paano apin pa. Yung uhaw mo sa Diyos, yun ang magdadrive sa iyo para pumunta sa simbahan. Hindi ka na kailangan mister pang pilitin ng iyong nanay o tatay o ng iyong kaibigan para pumunta sa church. Amen. Your thirstiness and hungerness for God drives you Amen. to come to the church. Ang sabi doon, ang nauuhaw ay lumapit sa akin at mula sa puso ng nananalig sa akin. Sabi, dapat believe that God wants to fill you with His Spirit. At sabi, mula sa puso ng nananalig sa akin ayon sa kautusan, ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. At tinutukoy ho ng Panginoon doon na yung Espiritong ipagkakaloob niya sa mga taong sumasampalataya. Pero that time, nung nagsasalita si Jesus, ay hindi pa daw po yun nagaganap kasi hindi pa namamatay at muling nabubuhay. Anong difference ng panahon nagsasalita si Jesus noon at ngayon? Noon sinasabi pa lang ni Jesus, ngayon naganap na yung kanyang kamatayan. Sabi niya, it is finished. Ano ba ibig sabihin, it is finished? Ibig sabihin, fulfilled. Naganap na yung kanyang mission. Sabi niya, pumunta ako dito, hindi na to abolish the law, but to fulfill it. Eh, na-fulfill na. Naipako na siya sa krus. So, ibig sabihin, mga kapatid, available ang kapangyarihan ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Now, basahin natin yung Isaiah 44. Isaiah chapter 44, verse 3. Ang sabi ng Lord, aking ibubuhos ang masaganang tubig. Saan? Sa tuyong lupain. At sa uhaw na lupa, mga batis, ayan o, kanyo pa padaluyin. At ang aking espiritu daw, ay anong gagawin niya? Aking ibubuho sa iyong mga supling, sa iyong mga anak, sa iyong mga akay, sa iyong mga alaga. At ang liping susunod sa iyo ay pagpapalain. Pag sige, palapakan niyo muna sa inyo. Sino dito gusto niyang pagpalain siya ng Lord? Amen. Now, listen. Kapag binasa niyo po ang verse na yan, you can see that there are two kinds of spiritual condition of believers. What is your spiritual condition right now? Dalawa ho yan. Yung isa, tuyo. Sabihin mo sa iyo katabi, tuyo ka ba? Tuyo ka ba? Yung ulam mo kanina, tuyo. Pati wallet mo, tuyo. Tuyo! Alam niyo ho yung tuyo? Pag-lead ka nga ng prayer ko, si sister ko ba? Magkakanta ka nga din mo, ako sa kama. Tuyo yun! Tuyo. Amen. Because you cannot give something what you don't have. Yes. Pag tuyo ka, hindi ka magamit. Pag tuyo ka, nangihina ka, tinatamad ka,
Kamusta ka na? Eto, walang pera. Ito pa rin. Bigyan mo. Yung sa iyo katabi, tuyo! Tuyo! Yun yung mga tuyo. Puro reklamo! Bakit ganyan? Wala kayo! Bigayin mo ba? Offering mo ba? Tuyo! Yung mga nagre-reklamo, mga tuyo yan. Yes. Spiritually, they are dry. Yes. Amen. O, tapos na tayo doon. Alin ka kaya? Ito yung pangalawa. Yung mga thirsty. Yung mga tao. Magkaiba yung tuyo at saka magkaiba yung uhaw. Ha? Yung uhaw, kahit hindi mo pinapataas ang kamay, pinapalakpak yan. Nauuhaw. Kahit hindi mo sabihin mag-devotion o mag-pray ka, gagawin kung sa'yo yan, nauuhaw sa doon. Hindi mo na sabihin, Mr. mo sabihin magbasa ka ng Bible, mag-devotion ka, kung saan yung gagawin yung dahil nauuhaw siya sa Diyos. Amen. Antok-antok na yan, kuyat pa yan sa trabaho, pero mag-pray yan, hanggang aamit pa yan kayo doon, magbubukas pa ng Bible, tutukodan ng palito yung mata para mabasa ang Biblia. Yung mga uhaw, ganon! Amen. Kahit walang pera, gagawa ng paraan para makapunta sa church. Diba? Yun na lang yung pera, pero magbibigay kasi ng palataya siya, nakikilos, maghihimala si Lord. Yun, yung mga uhaw. Ano nga ba? Tuyo? Uhaw. Wow. Ngayon mga kapatid, hindi ko alam kung sino sa inyo ang uhaw at sino sa inyo ang tuyo. Pero alam niyo po, ito ang sasabihin ko sa inyo. Hindi na importante kung sino sa atin dito ang tuyo at sino sa atin dito ang uhaw. Dahil sa Panginoon, kay tuyo ka, kay uhaw ka, may bubuhos at may dadalos. Come on, sino dito gustong madalo yan? Sino dito gustong mabuhusan? At alam niyo, kapag binuhusan ka ng Espiritu ng Diyos, may pagpapalang darating sa iyong buhay. Your life will never be the same again. Ikaw, ang anak mo, ang apo mo sa tuhod, ang apo mo sa mukha, bubuhusan at pagpapalangin ng Diyos. Your life will never be the same again. Sinong naniniwala doon? Sinong handa nang magtanggap ng pagbuhos? Sinong handa nang mag-receive ng pagdaloy? Come on, rise up! Stand up! Come on, worship the Lord! God, I am ready to fulfill your vision in Tonderiera Administrative Region. Lord, kung ayaw ng iba, ako ang gamitin mo, Lord. God, use me for your glory. God, ayaw kong maging idle ang buhay ko. Ayaw kong maging sayang ang buhay ko. God, I want to fulfill your word. I want to fulfill your message in my life. Alam niyo po mga kapatid, hindi po tayo dinala ng Diyos dito sa church for nothing. Amen. Alam niyo, sa dami ng church dito sa buong Baguio, pwede naman kayong pumunta dyan kung saan dun eh. Pero alam niyo po, may tamang lugar kung saan kayo po nababagay. Amen. Kayo po ay nagtirito sa church na ito, not for accident. Amen. This is God's purpose. Amen. This is God's divine appointment. Amen. Ibig sabihin, dinala ka dito ng Diyos. May ipapagawa. Amen. The question is, are you willing Amen. to respond to the call of God? Huwag mong munang isipin sa makukuha ng gagastusin, sa makukuha ng mga gagamitin pera. Alam niyo po, pero po akong isang pastor, sabi ko sa kanya, kapatid, meron tayong isang bayan na bubuksan, na gawain, baka ikaw na pwedeng pumunta. Mas malapit-lapit ka ng konti, ako malayo. Alam niyo po, kaka-resign lang niya sa trabaho, wala siyang source of income. Wala nga ako binigay sa kanya pamasahe. Prayer na, bas-bas. Alam mo, pinuntahan niya lang, sumunod siya. Nagbukas ng gawain doon. Alam niyo po, nung anniversary po nila, nagkita ho kami. Sinundo ho ako. Akala ko kung sino yung nakadisasakyan, nakapick up na puting bago. Yung pala ho yung pastor natin yun. Na inutusan ko na walang sweldo.
ibinless ng Lord. Siya po ay na-hire bilang isang technical engineer sa buong Pangasinan. Siya ang magiging overseer. Saan man siya pumunta, gastos ng kumpanya. Wow. Masasakyan pa. Amen. Alam niyo po mga kapatid, pag sumunod ka pala sa Panginoon, kaya niyang utusan kahit ang believer, kahit uwang. Amen. Bless ka. Amen. Ang employer natin dito mga kapatid, ang Lord, hindi siya. Amen. Pero naman ako isa pang pastor din. Wala ko siyang trabaho. Siya ay dati nagtatrabaho sa Dubai. Pero pagdating dito, tambay. Ang trabaho, walang source of income. Sabi ko kapatid, meron tayong gawain na kailangan supervise. Baka naman pwede ka kasi ikaw naman ang malapit-lapit doon. Tanggap agad, nag-respond. Kasi naiintindihan niya yung vision. Alam niya na yung vision, tanggap agad. Samantalang ko'y wala man lang ibinigay mission ko. Ang binigay ko lang sa kanya, bas-bas. Alam niyo po si Jacob. Nung umalis siya doon sa bahay nila, wala nga kahit anong dala, tungkod lang. Ano lang dala niya? Bas-bas ng tatay niya. Yes. Pag bibigyan ko ako ikaw ng pera, baka wala pang isang kilometro, ubus na. Pero ito ang mangyayari. Isang araw, siguro wala pang 2 buwan, nag-message sa akin, Pastor, may trabaho na wala ako. Sabi nga, praise God! Tagal niya nang nag-a-apply, walang tumunggap sa kanya. Pero nung siya nag-respond sa pinakagawa ng Panginoon, tinawagan mo siya ng isa pong telecommunication company, PLDT. At siya ho ang magsusupervise, siya ho ang engineer sa buong Region 1. Ito maganda, Pastor, kahit ako'y nasa bahay, hawak kong oras ko. Kaya ako'y makakapunta pa sa mga gawain. Parang walang nabago. Sabi ko, grabe. Pag tumugon ka pa na sa Panginoon, si Lord, hindi magdadalawang isip, siya'y provide ang pagkakitaan. Amen. Kaya nadidelay ang fulfillment ng blessing. Hindi dahil si Lord ang problema. Dinidelay mo ang pag-obey. Bihin mo sa iyong katabi, don't delay. Don't delay. Just obey. Just obey. Sinong handa ng mag-obey para ang blessing niya hindi ma-delay? Amen? Oh, hallelujah. Father, right now, I am declaring, beginning today, Lord, God's vision is now starting to fulfill. Lord Jesus, sige, hindi ko po alam kung ano yung mga promises ng Lord sa buhay ninyo. Hindi ko alam kung ano po yung mga word na na-receive niyo kay Lord na mga matagal na. Sariwain ninyo yung kay Lord. Kahit matagal na yun, mangyayari pa rin yun. When the time is right, sabi ng Panginoon, I, the Lord, will make it happen. He makes all things beautiful in its time. Kapatid, sa oras na ito, bigyan mo si Lord ng dahilan para pabilisin ang pagdating ng fulfillment ng pangako niya sa iyo. Just respond to His word. Magpagamit ka. Magpagamit ka. Yes, sige. Mawin na natin si Lord. Yes. Yes, sige. Come on. Open your mouth. Begin to praise Him. Yes. In you. Yes. Yes, Lord.
Sabihin mo sa Panginoon, Lord, I am here. I am I